Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Walang eksaktong taon. Karanasan ito ni Nardo. Nangyari ito, lugar ng Palawan. Si Nardo ay isang mangingisda sa isla ng Palawan. Mag-isa na lamang siyang naninirahan dahil nasawi ang kanyang pamilya mula sa hagupit ng isang bagyo. Malungkot man pero sinubukan niyang manatili sa bahay at natutong hindi umaasa sa iba. Bagamat napakasakit ng kanyang karanasan, ay hindi nabawasan ang pananampalataya niya sa Panginoon. Ang pangingisda naman ang kanyang hanap buhay. Natutunan niya ito mula sa kanyang ama. Subalit bukod sa pangingisda, siya din ay isang antingero. Si Nardo ay lumaki sa kwento ng mga matatanda, mga alamat na itinuturo ng kanyang lolo at ng iba pang nakakatanda sa baryo. Mula pagkabata, itinuro sa kanya ang mga kasanayan ng kanyang pamilya at komunidad sa pangangalaga laban sa mga nilalang ng dilim. Isa na rito ang paggawa ng mga anting-anting at ang pagsasagawa ng mga ritual na tumutulong sa pagprotekta ng bawat isa laban sa aswang at iba pang masamang espiritu. Si Lolo Edmundo ang unang guro ni Nardo sa mga lihim ng anting-anting at ritual. Isang bihasang antingero. Siya ang nagsilbing tagapagtanggol ng baryo laban sa mga kakaibang uri ng nilalang. Sa kanyang kabataan, si Nardo ay nagtataglay ng natural na pagnanasa at pagpapahalaga sa mga halamang gamot at sa mga espiritual na kasanayan ng kanilang komunidad. Subalit, ang mas malalim na kaalaman sa paggawa ng anting-anting at ibang ritual ay matutuklasan lamang niya nang magsimula siyang magsanay sa ilalim ng kanyang lolo. Samantala, ang baryo na kinalakihan ni Nardo ay isang tahimik at payapang pook na matatagpuan sa baybayin ng dagat sa gilid ng isang malawak na kagubatan. Itinatag noong mga nakaraang henerasyon, ang baryong yon ay may malalim na kasaysayan at nakaugaliang kultura ng pangingisda at ibang agrikultura. Ang hangin dito ay malamig at sariwa at tuwing umaga, ang mga pagsikat ng araw ay tinatanglawan ang mga kabahayan na may bubong na gawa sa nipa at kahoy. Ang mga daan ay makitid at batuhan, puno ng mga kalsadang liku-liko na tanging mga matandang bangka lamang ang makakapaglakbay patungong dagat. Sa gitna naman ng baryo ay matatagpuan ang isang maliit na simbahan, ang dambana ng baryo, na itinayo bilang tanda ng pasasalamat ng mga tao sa kanilang puon. Dito ay maraming lokal na nananalangin tuwing linggo at iba pang mahalagang okasyon. Ang simbahan na yon ay simple lamang, nagawa sa kahoy at matataas na poste. Ngunit may malalim na simbolohiya ang bawat sulok nito. Sa harap ng simbahan kasi ay ang malaking plaza na palaging puno ng buhay, lalo na sa mga piyesta o pagtitipon ng mga tao. Ang baybayin ng baryo ay ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga tao. Ang dagat ay malawak at mapayapa sa kalikasan, at ang mga bangkang pangisda ay nakaparada sa mga tabi, handa para sa araw-araw na pangingisda. Habang ang araw ay sumisikat, makikita ang mga mangingisda na naglalakad patungo sa kanilang mga bangka. Bitbit ang kanilang mga lambat at iilang mga gamit. Isang tanawin ng kalikasan na puno ng buhay at kasaysayan ang baybayin. Ngunit sa ilalim ng tahimik na tubig, may mga misteryosong kwento
ang bumabalot dito. Tulad na lang ng mga hindi maipaliwanag na pagkawala ng mga iilang mangingisda at iba pang trahedya sa dagat. Sa likod ng baryo, matatagpuan ang isang malalim na kagubatan. Puno ng mga matatayog na puno at makakapal na mga halamang damo. Ang kagubatang yon ay hindi lamang isang natural na pook, kundi isang lugar na puno ng takot at mga alamat. Ayon sa mga matatanda sa baryo, dito nagmumula ang mga nilalang na kung tawagin ay mga aswang, at sa kagubatang itinatago ng mga nilalang ang kanilang mga lihim. Sa mga gabi ng bagyo, ang mga sigaw na maririnig mula sa kagubatan ay nagdudulot ng takot sa mga tao. Kaya't bihirang magtangkang pumasok dito ang mga hindi pamilyar sa lugar na iyon. Isang hating gabi, sa ilalim ng malamlam na buwan, si Nardo ay inutusan ni Lolo Edmundo na maglakad patungo sa bundok. Isang lugar na pinaniniwala ang puno ng mga halamang may malakas na enerhiya at kapangyarihan. Dito magsisimula ang kanyang unang pagsasanay, habang ang mga ulap ay dumadaan sa langit at ang mga hangin ay nagdadala ng malamig na simoy. Nagtulungan sila ng kanyang lolo upang mangalap ng mga halamang ginagamit sa paggawa ng mga anting-anting. Matapos mangalap ng mga halamang kinakailangan, bumalik naman si Nardo sa bahay ni Lolo Edmundo upang maghanda para sa paggawa ng anting-anting. Ang proseso ay masalimuot at nangangailangan ng matinding pag-iingat at purong debosyon. Sa gabing yon, nakatuon sila sa pagsasagawa ng ritual. Si Lolo Edmundo ay naglatag ng banig na pangritual, isang lumang piraso ng tela na ginagamit lamang sa mga sagradong gawain. At dito niya inilatag ito sa ibabaw ng isang banal na bato na tinatawag na kanilang, na matagal nang gamit ng kanilang pamilya. Sa ritual na ito, si Nardo ay hiniling na magsalita ang mga dasal at magbigay ng kanyang hangarin, ang proteksyon ng kanyang baryo laban sa mga aswang. Ang bawat halaman ay materyales at inilalagay sa tamang posisyon, at bawat salitang binibigkas ay may kabuntot na malalim na kahulugan na nag-aanyaya ng lakas at kapangyarihan sa mga anting-anting. Ang bawat piraso ng halaman ay tinatanggal mula naman sa ugat o sanga ng may gabay ng dasal, at ang bawat sangkap ay may kanya-kanyang bahagi sa pagbuo ng bisa ng anting-anting. Matapos ang unang paggawa ng anting-anting, isinunod naman ni Lolo Edmundo ang isang mas malalim na ritual na tinatawag nilang ritual ng pagpapalakas ng banat. Isang gabi, kasama si Nardo, nagsagawa sila ng ritual sa kagubatan ng Agos upang ipagdiwang ang matagumpay na paggawa ng anting-anting. Dito ginamit nila ang mga pinili nilang halaman at inihanda ang mga sarili upang humarap sa mga puwersa ng kalikasan at espiritu ng kagubatan. Sa harap ng isang malaking puno ng baliti, nagdasal sila ng matinding dasal para hilingin ang pagpapalakas ng kanilang mga anting-anting. Sa bawat dasal na binibigkas ni Lolo Edmundo, nagsimula magliwanag ang mga halaman sa kanyang mga kamay. Tila ba may buhay ang mga ito. Ang bawat hakbang sa ritual ay isang pagputok sa pagkakaroon ng banat o ang kakayahang magtanggol sa anumang pag-atake ng mga nilalang mula sa dilim. Sa bawat pagtatapos ng ritual,
Isang ilaw mula sa mga anting-anting ang nagsilbing gabay pabalik sa baryo. Sa mga sumunod na araw, itinuro ni Lolo Edmundo ang tamang paggamit ng anting-anting. Si Nardo, kahit bata pa, ay nagsimula ng magkaroon ng kakayahan upang mag-ambag sa komunidad bilang isang mangingisdang may kasanayan sa pagpapalakas ng proteksyon laban sa mga aswang. Dito na nagsimula ang tunay na misyon ni Nardo. Hindi lamang siya magiging isang ordinaryong mangingisda, kundi magiging isang tagapagtanggol ng baryo laban sa mga hindi nakikitang panganib mula naman sa kagubatan at dilim, habang ang mga anting-anting ay nagiging sandata sa pagtatanggol laban sa mga aswang. Ang tunay na lakas ni Nardo ay nagmumula naman sa kanyang kaalaman sa pagsasagawa ng mga ritual sa tamang oras. Ang bawat pagdapo ng gabi at ang dumarating na mga bagyong aswang ay nagiging pagkakataon para sa kanya na maghanda at palakasin ang kanyang komunidad sa pamamagitan ng mga ritual ng proteksyon. Sa bawat hakbang nito, lalalim ang kanyang ugnayan sa mga sinaunang kasanayan ng kanilang angkan at sa mga mistikong puwersa na magbibigay gabay sa kanilang laban sa dilim. Ang bahay naman ng kanyang lolo, kung saan ay ito na lamang ang natitira niyang kadugo, ay may kalayuan sa kanya. Nagagawi naman siya dito dahil paminsan-minsan ay naglalaan siya ng oras para sa matanda. Bukod sa mga itinuturo nito pagdating sa lihim na karunungan, ay ninanais din niya na mabigyan ng panahon ang matanda mula naman sa ibang bagay bilang normal na mga tao. Gayunpaman, kailangan niya nang umalis sa bahay nito pagsapit ng 1:00 ng madaling araw. Gawa nga ng maghahanda pa siya para sa pangingisda sa umaga. Tinatayang nasa 2 oras din ang kailangan na lakarin upang makauwi sa kanyang bahay na nasa malapit lamang sa baybayin. Nang pumatak ang 2:00 ng madaling araw, nakaranas ng bagat si Nardo. Sa mga hindi nakakaalam, ang bagat ay isang uri ng pag-atake ng aswang o anumang elemento upang maitago ang tunay nilang pagkakakilanlan. Sa bahagi ng aswang, gumagamit sila ng ibang nilalang upang gambalain at biktimahin ang nanaisin nito. At sa mga oras na iyon, si Nardo ang napagdiskitahan. Bagamat hindi na bago kay Nardo ang bagat, ramdam niya ang kaibahan sa mga sandaling yon. Kung dati kasi ay simpleng paglakas bigla ng ihip ng hangin ang nararanasan, meron ding mga nagsisitakbuhang mga toro sa gitna ng gubat. May mga multo at ibang elemento na lumulutang sa hangin. Kumbaga, ang lahat ng mga yon ay isang pananakot mula sa isang nilalang. Pero sa pagkakataong iyon, ay iba ang naramdaman ni Nardo. Habang siya ay naglalakad sa gitna ng niyogan, ay nakarinig siya ng mahinang paghingal. Ang uri ng paghingal ay parabang pagnanasa ng isang nilalang na lumapa ng tao. May bahid rin na paninindak ang mahinang boses nito. Nagpatuloy lamang ang binata sa paglalakad, pero nakatutok ang diwa sa direksyon ng boses. Alam niyang nakasunod lamang ito sa kanya, at habang tumatagal ay lumalakas ang boses nito. Animoy nasa likuran niya na ito mismo. Bahagyang itinaas ni Nardo ang kanyang mga mata at kitang-kita niya ang pagsaliw ng mga sanga ng niyog sa magkaibang direksyon. Bagay na napaka-imposible kung pagkaraniwan na hangin lamang ang tumama dito. Ilang sandali pa ang nakalipas, babanat na sana si Nardo ng pag-atake sa kanyang likuran, ngunit isang nilalang ang dumapo sa kanyang harapan.
Ang itsura nito ay parang pinaghalong buwaya, aso at tao. Ang mukha nito ay mahihahalin tulad sa isang buwaya. Ang gitnang katawan naman nito ay sa tao at ang ibaba naman ay sa aso. May buntot rin ito na puno ng kaliskis. Sa pagbuka ng mga bisig ng nilalang na yon ay nanlabo naman ang paningin ni Nardo at umaalon ang mga puno sa gilid. Kinurap-kurap pa niya ang mga mata habang umaatras upang makaiwas kung sakaling aatake ang nilalang. Wala ring saysay kung aatakihin niya ito dahil alam niya na isa lamang ilusyon ng lahat ng kanyang nararanasan. Ang pilit niyang hinahanap ay ang aswang na nasa likod ng bagat. Sumugod na ang nilalang at tanging pagsalag lamang ang kanyang ginawa dahil ayaw niyang ubusin ang lakas sa isang ilusyon lamang. Lumabas ka, demonyo. Harapin mo ko. Huwag kang magkubli sa isang bagat lang. Sigaw na paghahamon naman dito ni Nardo. Maya-maya pa ay kinuha niya ang kapirasong tangkay ng makabuhay sa kanyang bayong at kiniskis ito sa kanyang punyal. Kumalat ang amoy nito sa paligid, dahilan upang unti-unting nawala ang bagat na yon. Matapos naman ito, ay nag-usal na ng puder sa katawan ang binata. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, ay nasa isip niya na hindi basta-basta ang nilalang na gumawa ng bagat na yon. Nakuha na nitong magpalabas ng isang nilalang. Kung ordinaryong tao ang nakasagupa nito, tiyak na ang kamatayan. Sa pagsapit ng alas 5 ng umaga, ay naglabasa na ang mga mangingisda at isa-isa nang sumampa sa kanilang mga bangka. May nagdadala pa ng kape at ang iba naman ay alak pa. Nag-uumpisa na din ang asaran hanggang sa makalayo na sa bawat isa. Sa paglatag ng lambat ay umupo naman si Nardo sa bangka. Ibinaling niya ang tingin sa malayong bundok. Hinuhulaan niya kung saan banda naninirahan ang aswang na gumagawa ng bagat. Kinapa niya ang kanyang kwintas na may nakakonsagrang bato-omo. Ito ang mutya na palagi niyang dala. Kabal at lakas ng katawan ang tanga nito. Mabisa rin itong pangontra sa lason at kulam. Gawa nga ng hindi sapat ang pahinga, ay nakatulog siya habang naghihintay na mapuno ang kanilang lambat. Bahagyang gumalaw ang bangka, tanda na napuno na ang lambat na iyon. Dahan-dahan niya na itong hinila. Napangisi na lamang ang binata sa dami ng kanyang huli, pero malaking bagay ang orasyon niya upang makahuli ng maraming isda. Bagay na ipinagpapasalamat niya sa Panginoon. Sa pagdaong naman ng mga bangka ay nakailera na ang mga labasero at labasera upang angkatin ang mga sariwang huling isda. Habang abala ang lahat sa pagnenegosasyon sa mga presyo ay napansin naman ni Nardo ang isang lalaking marahang naglalakad at sinisipat ang mga tao sa dalampasigan. Tinanong niya naman ang labaserang si Aling Puring kung kilala ba nito ang lalaking yon. Umiling naman ang matanda at muli itong pumili ng mga isda. Palayo na ng palayo ang lalaki hanggang sa nawala na ito sa kanyang paningin. Ramdam niya ang negatibong presensya nito. Nang matapos ang gawain ni Nardo, ay binitbit niya ang iilang pirasong isda para naman sa kanyang lolo Edmundo. Lo, maswerte kayo nakahuli ako ng paborito mong isda. Ikaw na ang bahala kung anong putayang gusto niyo dyan. Nakangiting pagsalubong naman dito ng binata. Nako ay mabuti naman iyo. O siya, sige, ikuha mo ko ng malunggay at saluyot para maisahog ko dito. Sambit naman dito ng matanda.
Matapos ang pananghalian ay dito na inilahad ni Nardo ang naranasang bagat, pati na rin ang kakaibang lalaki sa may dalampasigan. Napailing na lamang ang matanda dahil mukhang may nagbabadya na namang panganib sa baryo. Inaasahan ko na palagi, Nardo Apo, na lagi kang handa sa anumang uri ng laban. Wika dito ng kanyang lolo. Opo naman, lo. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po masasayang ang mga itinuro nyo sa akin. Tugon dito ng kanyang apo. Mula naman sa bahay ng kanyang lolo ay tumuloy ng palengke si Nardo upang bumili ng tinapay at kape. Gawa nga ng maraming kakilala at kaibigan itong si Nardo ay natatagalan siya sa palengke. Dahil na rin sa kwentuhan. Nang pauwi na siya ay nadaanan niya naman ang mga kaibigan na nag-iinuman sa isang tindahan. Tinawag siya nito at niyaya ng inom. Pinaunlakan naman ni Nardo sa ngalan ng pakikisama. Ang isang tagay ay nauwi sa dalawa at nasundan pa ng marami. Pero languna ang mga kasama habang si Nardo ay tila hindi man lang sinapian ng espiritu ng alak. Huli niyang napansin na gabi na pala. Napapansin niya na nagliligpit at nagsasara na ng tindahan ang mga naroroon. Inabisuhan na rin niya si Mang Pitong, ang may-ari ng tindahang pinag-iinuman nila, na magligpit na at hayaan na lamang ang mga lasing na matulog sa labas. Habang nagliligpit si Mang Pitong, ay nakita ni Nardo ang lalaki. Nagtanong siya sa tindero kung kilala ba nito ang lalaking naglalakad. Ayon naman sa napagtanungan, Muting daw ang pangalan ng lalaking yon. Madalas daw itong bumibili ng buhay na manok. Araw-araw at hindi lang iisa, kundi 5 buhay na manok sa bawat araw. Paano niyo po nalaman yan, Mang Pitong? Pagtatakang tanong naman dito ni Nardo. Ay naku naman itong si Nardo, parang ngayon lang ipinanganak. Siyempre alam mo naman ako. Walang nakakalagpas na kwento sa akin. Nakangising pagmamayabang pa dito ni Pitong. Ganun ba? Ano pa bang alam mo sa taong yon, Mang Pitong? Tanong naman dito ni Nardo. Alam mo ba, Nardo? Antipati ko ang muting na yon. Ilang beses ko nang inalok ng paninda ko, pero ayaw pa rin. Ang sama ng ugali. Nakasimangot na tugon naman dito ng tindero. Sige, Mang Pitong, magsara na po kayo. Balitaan nyo na lang ako tungkol sa taong yon. Pamamaalam naman dito ni Nardo. Kinabukasan, papalaot na sana si Nardo nang may tumatakbong binatilyo na nagbalita tungkol sa nawawalang sanggol. Agad nag-usisa itong si Nardo at pinuntahan ang bahay ni Aling Carmen. Sa kanyang pagdating ay may iilang kapitbahay na rin ang nagkukumpulan sa bahay na iyon. Ayon naman kay Aling Carmen, mahimbing pang natutulog ang kanyang anak nang iniwan niya ito sa kwarto dahil magluluto na siya sa may kusina. Subalit bigla na lamang itong nawala. Halos mabaliw na ang babae sa nangyaring iyon. Maya-maya pa ay dumating na ang kanyang asawa na isang matador sa palengke. Inusisa nito ang asawa. Galit at pangamba ang namutawi sa asawa nito. Tahimik lamang si Nardo na nakikinig sa mga tao. Nang sipatin niya ang kaayusan ng bahay, amakan lamang ang dibisyon ng kwarto at kusina. Imposibleng hindi napansin ni Carmen ang pagtangay ng kanyang anak. Ibig sabihin nito, hindi pangkaraniwang nilalang ang kumuha sa sanggol. Kasama si Nardo sa naghanap sa sanggol na iyon. Ipinagliban muna niya ang pangingisda. Napakalinis ng pagkakagawa nito dahil kahit isang bakas ay wala silang nakita. Partida. Pasikat na ang araw nang mangyari ang pagtangay. Mataas at tirik na ang araw pero
Hindi na nila natagpuan pa ang sanggol. Walang patid sa pag-iyak itong si Carmen at nagwawala na ang asawa nitong si Cardo. Pilit naman siyang pinakalma ng mga kumpare. Nagpasya naman si Nardo na halughugin ang bawat sulok ng baryo. Kahit abutin pa siya ng gabi ay wala siyang pakialam. Hindi biro ang mawala ng mahal sa buhay. Subalit, bigo ang antingero na makakita man lang ng kahit katiting na senyales ng nilalang. Tulalang umupo sa hagdan si Nardo nang ito'y makauwi. Pakiramdam niya ay wala siyang naging silbi. Naturingan pa naman siyang antingero. Lumipas pa ang ilang araw. Patuloy sa pagmamanman si Nardo. Umupo ito sa plaza habang sinisipat ng maigi ang mga tao sa paligid. Hanggang sa nakakita ito ng isang pamilyar. Si Dondon, ang kababata niyang lumuwas ng Maynila kasama ang pamilya. Agad niya naman itong tinawag. Tuwang-tuwa sa bawat isa ang magkaibigan. Ilang taon na rin na hindi sila nagkita. Ayon naman kay Dondon, si Nardo talaga ang sadya nito. Magbabakasyon siya sa dating lugar para na rin muling makalanghap ng sariwang hangin at para na rin mabisita ang mga dating kapitbahay at kakilala. Inalok ni Nardo na sa bahay na lamang tumuloy ang kaibigan kaysa mangupahan pa ito. Sa gabing yun ay binalikan nila ang panahon noong sila ay mga bata pa. Nag-ihaw naman si Nardo ng isda at karne at may inilapag na 1 galon ng tuba. Tila sabik na sabik naman itong si Dondon sa inuming iyon. Wala daw ganoong inumin sa Maynila. Naging masaya ang gabi nila at humihilik pa si Dondon sa tinde ng kalasingan. Sa mga panahon na nananatili ang kaibigan sa kanyang poder, ay sumasama na rin ito sa pangingisda, bagay na kinasabi ka naman dito ni Dondon. Isang hapon, nagbolontaryo si Dondon na siya na lamang ang pupunta sa palengke upang bumili ng ulam para sa kanilang hapunan. Kampante naman si Nardo dahil kakilala naman ni Dondon ang mga tao sa lugar. Habang nag-aayos ng lambat ang antingero, ay napansin niya na papalubog na ang araw subalit hindi pa rin bumabalik ang kaibigan. Ilang minuto pa ay nagpasya na si Nardo na puntahan ito sa palengke. Baka sumabit lang ito sa inuman. Hoy Nardo, may hinahanap ka ba? Palingon-lingon ka kasi. Tanong dito ni Pitong nang napadaan ng binata sa tapat ng tindahan nito. Oo, Mang Pitong. Hinahanap ko si Dondon eh. Naalala niyo pa ba siya, Mang Pitong? Tugon naman dito ng binata. Abay, oo naman. Saglit nga kami nagkwentuhan dito. At ang sabi niya bibili daw siya ng buhay na manok upang gawing tinola. Ay nako, tumatanda na talaga ako. Ang laki na pala ni Dondon, parang ikaw. Nakangiting tugon naman dito ni Pitong. Agad nang nagtungo si Nardo sa ibang bahagi ng palengke, subalit hindi pa rin niya nakita ang kaibigan. Nakita niya ang nagtitinda ng mga buhay na manok. Kinausap niya naman ito at mabuti na lang dahil kilala pala nito si Dondon. Ang sabi ng matandang babae ay sa kanya nga bumili si Dondon ngunit naubusan na, pero nagpaubaya ng 1 manok ang kasabayan niyang bumili. At ang lalaking nagpaubaya ay walang iba kundi itong si Muting. 5 manok kasi ang binili nito. Nakumpirma naman ni Nardo na tama nga ang sinabi ni Pitong sa kanya tungkol sa palagiang pagbili ni Muting ng manok. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay kinutuban ng masama itong si Nardo. Naglakad siya papalabas ng palengke
at malalim na nag-iisip. Kung umalis na ng palengke ang kaibigan, dapat nakasalubong niya na ito sa daan. Bumalik naman siya kay Pitong at tinanong kung saan nakatira itong si Muting. Subalit, hindi alam ng tindero kung saan ang tirahan nito. Nagbabadya nang pumalit ang dilim sa paligid. Iniisip niya na sana nasa bahay niya ang kaibigan, kaya mabilis itong naglakad pabalik ng bahay. Dito na kinabahan ng matindi si Nardo dahil wala sa bahay ang kaibigan niya. Hindi niya alam kung saan ito hahagilapin. Habang tumatakbo ang oras, ay halos mabaliw na itong si Nardo. Palakad-lakad lamang siya sa bakuran habang tinatanaw kung paparating na ba si Dondon. Ayaw man niyang isipin pero hindi maiwasan ang tungkol sa pagkawala ng anak ni Carmen. Napahawak na siya sa kanyang ulo sa labis nitong pag-aalala. Muli namang umalis itong si Nardo at hinanap sa mga kabahayan si Dondon, pero lahat sila ay hindi nakita ang binata. Mas tumindi pa ang kaba ni Nardo. Nagpasya siyang suyurin ang buong baryo. Nagtungo na rin ito sa may kakawyan, hanggang sa napadpad siya sa lugar kung saan siya nakaranas ng bagat. Maigi niyang sinipat ang paligid. Inobserbahan na ang hangin at ang galaw ng mga puno. Mukhang normal naman ang lahat. Napaupo ang antingero sa ilalim ng niyog. Nakahawak ang mga kamay sa ulo at iniisip kung saan pa siya pwedeng maghanap. Wala na siyang maisip na iba pang paraan kundi ang sumangguni sa kanyang lolo. Habang naglalakad siya ay hindi niya maiwasang tumulo ang mga luha. Naalala niya ang masayang alaala ng kanyang kaibigan. Sa kanyang paghihikbi ay naaninag niya ang isang maliit na bahay. Nasilayan niya ito dahil sa liwanag ng buwan. Isang tagong bahagi sa labas ng niyogan, nakatirik ang bahay na iyon. Nagtaka siya kung sino naman ang gugustuhing manirahan sa ganitong uri na lokasyon. Sinipat niya ang bahay ngunit wala itong tao. Umusad pa siya hanggang sa masilayan niya ang gilid ng bahay. May napansin siyang tila nakasampay na kulay puting damit at laking gulat niya dahil nang lapitan pa niya ito ay tila isang tao ang nakasabit. Hindi sa pisi kundi sa isang mahabang kawayan. Nakayuko ang ulo nito at nakapantalon pa. Naaninag din niya ang tumutulong dugo mula sa lalaking yon. Napalunok na lamang si Nardo nang nakilala niya ang kasuotan ng lalaking nakasabit. Nagpipigil na si Nardo habang marahang hinawakan ang ulo at dahan-dahang inangat. Tumambad sa kanya si Dondon. Halos manlambot naman si Nardo sa nakita na ang kanyang kaibigan ay patay na at sa itsura nito ay dumanas pa ito ng matinding paghihirap. Sa galit ng binata ay agad naman itong sumugod sa bahay. Subalit imbis tao ang kanyang maabutan ay mga kalansay na nagkalat lamang sa loob ng bahay. Napatakip na lamang siya ng ilong dahil umaalingasaw ang napakatinding baho sa paligid. Nang napagtanto niya na wala ng tao sa loob, ay mabilis niyang kinuha ang kaibigan. Binuhat niya ito at nagtungo sa bahay ng kanyang lolo. Hindi niya iyon maaaring dalhin sa bahay niya dahil tiyak magkakagulo ang mga tao at baka siya pa ang pagbintangang pumaslang dito. Nanlaki naman ang mga mata ni Edmundo nang biglang dumating ang apo. Dala-dala ang isang bangkay. Habang nasa bakuran ay inilahad ni Nardo ang lahat ng pangyayari habang pilit nilang inaayos ang bangkay. Nang maibalot na nila ito sa kumot ay tinirikan ng kandila.
Dinasalan at nag-orasyon na din ang matanda upang hindi na gambalain ng aswang ang bangkay na iyon. Damang-dama ng matanda ang bakas ng isang gabunan sa katawan ni Dondon. Matapos ang dasal na iyon, ay nilapitan ng matanda si Nardo na nakaupo naman sa may balkonahe. Alam niya kung gaano kabigat ang nararamdaman nito. Nardo, apo, alalahanin mo. Huwag mong ibahin ng dahilan kung bakit ka tutugis ng aswang. Magiging kahinaan mo iyon. Masakit ang mawala ng kaibigan, lalo pa sa ganyang sitwasyon. Lumabang ka sa ngalan ng kapayapaan at kaayusan. Wika dito ng matanda. Alam ko po yun, Lo. Pero hayaan mo muna ako na makaramdam ng galit sa ngayon. Tugon naman dito ni Nardo. Hindi naman nakatulog si Nardo sa labis na paghihinagpis at galit niya. Papaano niya ito sasabihin sa mga magulang ng kaibigan? Pero lumiit na ang mundo sa pagitan nila ng aswang na yon. Labis niyang tiniis ang pagnanasang sumugod sa gabunan, ngunit pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Kinabukasan ay inilibing nila ang bangkay ni Dondon. Kahit papaano ay binigyan nila ito ng maayos na libing. Masakit man pero nagpasalamat pa rin ang binata dahil buo pa ang katawan ng kanyang kaibigan. Ilang araw muna siyang nanatili sa bahay ni Edmundo upang makapagmuni-muni at mapag-isipan ang mga susunod na hakbang. Isang araw, bago ang pag-alis ni Nardo, ay nagkarga ito ng mga usal para sa mga anting-anting na ginawa ng kanyang lolo. Iniabot ng matanda ang kanyang sinukuan. Malaki ang may tutulong nito kay Nardo sa pagtugis ng gabunan. Maliban sa mga anting-anting na gawa ng tao, ay may hawak din ito na bato-omo at ang sinukuan. Napakatalas na rin ng itak sa gabi-gabi niyang hinahasa. Sa muli naman ay pinaalalahanan siya ng kanyang lolo na pairalin ang hustisya at hindi ang paghihigante. Tumango naman dito ang binata at tuluyan ng umalis sa lugar. Matiyaga niyang inabangan kung sino ang papasok sa bahay ng aswang. Nang sumapit ang takip silim, ay nakita niya si Muting na may kargang sako sa likod. Kitang-kita niya iyon mula sa pinagkukublian. Ibinagsak ni Muting ang sako sa gilid ng bahay. Nang mapansin niya na gumagalaw ito, ay tinadyakan niya ito ng napakalakas. Dinig na dinig ni Nardo ang paglagotok ng buto ng tao. Kumpirmado, isang tao nga ang nasa loob ng sako. Pumikit naman itong si Nardo upang pakalmahin ang kanyang sarili. Akmang papanhik na ng bahay si Muting, ay tinigal po ito ni Nardo. Napasubsob ang aswang sa dingding at bago pa man ito makatayo, ay isinaboy na ni Nardo ang mga anting-anting na gawa sa mga halaman. Kumalat ito sa bakuran ng bahay dahilan upang hindi magawang umapak ni Muting sa lupa. Ikaw palang demonyo nag-aasik ng lagim sa lugar namin. Madiing wika naman dito ng antingero. Teka lang, hindi naman ako nambubulabog ah. Tahimik nga lang ako eh. Nakangising wika naman dito ni Muting. Nakuha pa ng aswang na asarin ang antingero. Pero hindi nagpadala si Nardo sa bugso ng damdamin. Alam niyang nililito lamang siya ng nilalang na yon. Subalit, hinintay lang pala nito na tuluyang tumakip ang dilim sa liwanag. Umamba ng paglundag si Muting upang tumakas, ngunit mabilis naman siyang binato ni Nardo ng mga anting-anting na gawa sa pinatuyong kalamansi. Bumangga sa dingding ang aswang at tuluyan na itong nagpalit anyo bilang isang gabunan.
Buo na ang lakas ni Muting. Ngumisi ito at lumundag patungo naman kay Nardo. Inambahan niya ng kalmot ang antingero. Ngunit tumalon ito paatras at nagbitiw ng isang usal. Tila na kuryente ang gabunan sa ginawa ni Nardo. Inilabas ng antingero ang kapirasong tangkay ng makabuhay, dahilan upang makaramdam ng pagkahilo ang nilalang na yon. Nawalan na ng konsentrasyon itong si Muting. Pilit itong lumapit sa antingero, subalit nag-uusal na itong si Nardo. Bumigat ang katawan ng aswang at naging napakabagal ng kilos nito. Naglatag pa ng mga bawang si Nardo sa paligid, bagay na mas nagpapahirap pa sa gabunan. Ang aswang na gabunan ay napakalakas, habang si Nardo ay hindi naman biyasa sa pisikal na laban, ngunit ang kaalaman niya sa mga usal at ang paggawa ng mga anting-anting mula sa mga natural na pangontra ng mga aswang ay nagagawa pa niya itong mas magiging mabisa pa. Pinunteriya nito ang mismong ugat ng lakas ni Muting. Napaluhod na ang gabunan habang walang patid sa pagbitiw ni Nardo ng mga orasyon. Nakalapat na ang mga kamay ni Muting sa lupa habang dinadaing ang tila bumabaliktad niyang sikmura. Nanlaki na ang mga mata at pilit nilalabanan ang epekto sa mga pinaggagawa ni Nardo. Isang napakatalas na itak ang tumarak sa batok ng gabunan na tumagos sa leeg nito. Sa pagbunot ng itak na yon ay bumulwak naman ang napakaraming dugo, dahilan upang tuluyang bumagsak sa lupa ang gabunan, hanggang sa sinilaban ni Nardo ang aswang na ito. Wala nang nagawa pa si Muting kundi ang sumigaw ng malakas habang unti-unting tinutupok ng apoy. Sa pagkatalo ng gabunan ay nabigyan na rin ng hustisya ang mga inosenteng biktima ng aswang. Pero aminado ang antingero na nahirapan din siya sa labang yon, dahil sa bawat usal na binibitawan niya, katumbas nito ay ang paghigop sa kanyang pisikal na lakas. Gayunpaman, bumalik si Nardo sa baryo na wala nang pag-aalala pa sa inakalang tapos na ang nilalang na naghahasik ng lagim. Isang araw lang ang nakalipas nang magapi niya si Muting ay 3 agad ang nababalitang nawawalang tao sa kanilang lugar. Nagulat na lamang si Nardo sa kanyang nabalitaan. Buong akala niya ay tapos na ang lahat. Nagtungo naman siya sa kanyang lolo Edmundo upang hingin na nito ang kanyang tulong. Dala niya ang isang itak, mutya ng batoomo at ang ugat ng sinukuan. Sa muli niyang pagdating sa Niogan ay isa na namang bagat ang kanyang naranasan. Kung hindi aswang, malamang isang mangkukulam ang gumagawa ng bagat na yon. Nagkarga na ng poder si Nardo. Ang dinadaanan niya ay tila kumikipot, umaalon ang gilid at may mga kakaibang huni ng mga ayop. Patuloy lamang niyang tinahak ang daan. Hindi naman siya nagpatinag sa bagat na yon. Sa mga mangmang pagdating sa ganitong mahika, ay tiyak matatakot at tatakbo pabalik. Sa dulo ng daan ay may nakatayong nilalang. Sa wangis nito at itsura nito ay isa na namang gabunan. Hindi pala si Muting ang gumagawa ng bagat na yon. May isang gabunan pa pala sa kanilang lugar. Sa ilang metrong pagitan lang dito ay nagwika na ang aswang. Kapatid pala ni Muting ang gabunan sa kanyang harapan at naparito ito upang maghigante at wakasan ang buhay ng antingero. Masyado na akong pagod sa mga katulad nyo. Inaaksayan nyo lang ang oras ko. Galit na wika naman dito ni Nardo. Hindi naman sumagot ang gabunan.
Ngumisi lamang ito at ibinuka na ang kanyang mga kamay na may naghahaba ang mga kuko. Tumakbo ito ng napakabilis at sa isang iglap lang ay sapul agad ang balikat ni Nardo. Dahilan upang mapasigaw ito sa sobrang sakit. Walang silbi ang usal na kanyang ginawa. Pero ramdam niya ang bisa ng kanyang batoomo dahil unti-unting naghilom ang kanyang mga sugat. Inilabas niya na ang kanyang itak kasabay ang orasyon na ginawa niya dati kay Muting. Subalit nalalabanan lang ito ng gabunan. Tila pinaglalaroan ng nilalang si Nardo. Wala siyang panama sa bilis at likse ng kalaban. Tanging liwanag lang ng buwan ang umiilaw sa buong niyogan. Sa bilis naman ng gabunan ay may itim na imahe na lang ang nasisilayan ni Nardo at mabilis na nagpalipat-lipat ng direksyon. Iisa lang ang kalaban ngunit tila napapaligiran siya nito dahil sa bilis. Kinuha niya na ang ugat ng sinukuan at nag-umpisang magdasal ngunit bago pa man niya maibagsak sa lupa, ang sinukuan ay tumarak na sa kanyang tiyan, ang matatalas na kuko ng gabunan. Ngumisi pa ito kay Nardo, ngunit gumanti din ng pagngisi ang antingero at ibinagsak ang sinukuan. Paglapat naman ito sa lupa ay napaatras ang gabunan na tila dumidikit sa lupa. Pilit nitong nilalabanan ang lakas ng sinukuan at bumagsak na rin si Nardo sa lupa. Ngunit hindi siya tumigil sa pagbitiw ng orasyon. Kapalit man ito ang kanyang lakas na natitira. Napapansin niya nang ginagamit ng gabunan ang mga kuko sa paggapang. Kahit hirap na itong pigilan ang sumpa ng sinukuan, ay patuloy pa rin ito sa paggapang. Nag-uumpisa na rin na maagnas ang katawan ng aswang. Ngunit tila nais nito na tablahin ang laban hanggang sa tumilapon ang ulo ng gabunan. Dito nakita ni Nardo ang kanyang lolo Edmundo na siyang gumawa sa pagpugot sa gabunan. Unti-unting nagdilim ang kanyang paningin hanggang sa nawala na siya ng malay. Nasisilaw naman sa matinding liwanag si Nardo. Nasa bahay na pala siya ng kanyang lolo at mataas na din ang araw. Nakabenda na ang kanyang tiyan. Marahan siyang tumayo at lumabas ng kwarto. Oh, gising ka na pala, apo. Halika upang makakain ka na. Paanyaya naman dito ng matanda. Lo, ano po bang nangyari? Kunot noong tanong naman dito ni Nardo. Nang maramdaman ko ang presensya ng aking sinukuan, ay agad ako nagpunta sa akin naroroonan nito at nadatnang kita pati ang gabunan. Pambihira din ang taglay ng aswang na yon, apo. Kahit naagnas na ang katawan, ay lumalaban pa rin. Paglalahad na wika naman dito ni Edmundo. Kahit nagapi na ang pangalawang gabunan, ay hindi na nagpakampante pa si Nardo. Ilang araw ding nakabenda ang kanyang tiyan habang ginagamot ito ng kanyang mutya. Bumalik na sa pangingisda itong si Nardo. Kailangan niyang mag-ipon upang personal na puntahan ang pamilya ni Dondon sa Maynila. Hindi man niya tiyak ang kahihinatnan nito, pero karapatan ng pamilya ng kaibigan na malaman ang totoong nangyari sa kanilang anak. Ilang linggo na lang ay makakaluwas na siya, subalit isang bigla ang sakit ang kumalat sa baryo. Nag-umpisa ito sa maliit na sugat hanggang sa lumaki at unti-unting kinakain ang sistema ng biktima. Ganoon na lamang ang pagkabigla ni Nardo. Ayon kasi sa mga nakausap niyang biktima, ay 2 araw lang kumalat na agad sa buong katawan ang mga sugat nila. Ang iba ay naghihingalo na, tila isang sumpa ang bumalot sa baryo. Habang pabalik na ito ng bahay,
ay nakita niya ang kanyang lolo na naglalakad. Tutungo pala ito sa kanyang bahay. Ayon sa matanda, naramdaman niya ang presensya ng mahikang itim. Base sa karanasan nito, ang presensyang iyon ay nagmula sa isang mangkukulam. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay may iilang tao na silang napansin na nagkukumpulan. Nalaman nila na may namataang matandang babae ang mga tao na gumagala. Ilang araw na daw itong napapansin at ilang oras lamang matapos madaanan ng matanda ang isang lugar ay may iilang tao na ang nagkakasakit. Agad naman pinuntahan ng maglolo ang nasabing lugar na huling nakita ang matanda. Narito lamang ang mangkukulam, apo. Akin na ang sinukuan. Ako ang tatapos sa demonyong ito. Protektahan mo ang mga tao. Wika naman dito ng matanda. Tumango at kumilos na si Nardo, alinsunod sa abiso ng kanyang lolo. Gumawa siya ng poder at ipinakalat ito sa lugar. Samantala, matapos ang orasyon ni Edmundo, ay may kinuha siya sa hangin at ibinato sa malaking puno. Agad namang tumalsik ang matandang babae na ikinukubli pala ang mismong katawan nito sa loob ng puno. Usal sa usal, dilim at liwanag ang nangyari na labanan ni Edmundo at ng mangkukulam. Binalot naman ng pagkasindak ang mga tao sa kanilang nakita. Subalit naroroon lamang si Nardo bilang proteksyon nila. Sa nakikita nila ay tila hirap na ang mangkukulam. Hanggang sa nagwika ito at sinabing nais lamang niyang gantihan ang lalaking ng loko sa kanyang apo. Gawa nga na hindi niya ito mahanap, ay mas minabuti niyang bigyan ng sakit ang mga tao bilang paghihigante. Maya-maya pa ay nagpakita ang isang lalaki at lumuhod ito sa lupa. Buong pagsisisi itong humingi ng tawad sa matanda. Subalit, hindi naman napawi ang galit ng mangkukulam. Ibinaling nito ang sumpa sa lalaki ngunit sinalag ito ni Edmundo. Wala nang pag-asa pang mabago ni Edmundo ang layunin ng matanda kaya tinapos niya na ang laban. Lakas loob na sumugod si Edmundo sa mangkukulam at itinarak ang sinukuan sa dibdib nito. Humarap naman si Edmundo sa mga tao at sinabi nito na naging mahina na ang pananampalataya nila sa Panginoon. Kaya naman ganoon na lamang kadaling pasukin ng kadiliman ang kanilang lugar. Napayuko na lamang ang mga tao dahil alam nila sa kanilang sarili na totoo ang sinasabi ng matanda. Dahil sa sunod-sunod na kababalaghan ay napagtanto ng mga tao ang kanilang kakulangan sa pananampalataya. Unti-unti namang nagbalik loob ang mga tao at ikinatuwa naman ito ni Edmundo. Katuwang niya ang apo sa pagbibigay aral sa mga kabataan upang malaman ang kahalagahan ng buhay at ang pagkapit sa may likha sa anumang sakunang mangyayari. Samantala, nagsikap naman ang gusto si Nardo upang humarap muli sa panibagong pagsubok. Hindi naging madali ang kanyang pagharap sa pamilya ni Dondon. Noong una ay wala ni isang naniwala sa kanyang paglalahad tungkol sa sinapit ng kaibigan. Pinagbintangan pa siya na gumagawa ng kwento at may ibang dahilan sa kamatayan ni Dondon. Hanggang sa napakiusapan na ito ni Nardo, sumama pabalik ng Palawan ang mga magulang ng kaibigan at dinala niya ito sa mismong puntod ng anak. Napaluhod at umiyak ang mga magulang. Nais lang naman ng kanilang anak na bisitahin ang dati nilang lugar kung kailan naging maayos na ang kanilang buhay ay saka pa ito nangyari sa kanilang anak. Ang mawalan muli ng mahal sa buhay
ay mas nagpatatag pa kay Nardo. Mas tinutukan pa niya ang pagtuklas ng mga lumang kasulatan at mga ritual sa anting-anting upang mapalawak ang kanyang kaalaman. Minsan isang araw ay napadaan ang binata sa tindahan ni Mang Pitong. Sinitsitan siya nito at may ibinahagi na naman ang matanda. Alam mo ba, Nardo, nagkaroon ng away dito kahapon dahil sa napakamurang halaga ng karne ang ibinebenta ng mag-asawang baguhan sa palengke. Sangguni naman dito ni Pitong. Talaga po, may bagong nagtitinda dito ng karne? Tanong naman dito ng binata. Oo, at balita ko walang nakakaalam kung saan kinukuha ng mag-asawa ang kanilang ibinebenta. Paglalahad pa dito ng matanda. Dahil dito ay tinungo mismo ni Nardo ang bagong nasabing tindahan. Batid niya na mas marami ang tao dito kumpara sa ibang nagtitinda. Pasimpleng lumapit ang binata at ganun na lamang ang kanyang pagkagulat dahil sa napakasangsang na amoy ang nagmumula sa mga karne. Maayos at maganda naman ito tingnan, ngunit hindi maikukubli sa isang antingero ang tunay na anyo ng mga panindang karne. Kinausap ni Nardo ang kanyang lolo Edmundo ukol sa bagong mag-asawa na naninirahan sa kanilang lugar. Muling nahaharap ang binata sa panibagong labanan. Habang papauwi na ito mula sa bahay ng kanyang lolo, ay muli siyang nagawi sa may niyogan. Maraming tao sa lugar dahil panahon ng anihan ng mga niyog. Ang lugar na kadalasan ay tahimik ay naging maingay at masigla. Subalit, hinding-hindi makakalimutan ni Nardo ang bahagi ng niyoga na minsan ay binalot ng dagim. Ang pag-iral ng isang pangyayari na naging umpisa sa sunod-sunod na trahedyang nangyari sa baryo, walang iba kundi ang bagat ng gabunan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang kahalaga ng pananampalataya. Nilukob ng kadiliman ang baryo na noon ay masaya at masigla. Mahahalin tulad sa panahon natin ngayon. Napakarami ng kasamaang naglipa na sa iba't ibang lugar. Mga karumal-dumal na krimen na halos sa araw-araw na lamang ay bumubulaga sa atin. Ipinapakita rin sa kwento ang kahalagahan ng katatagan. Sa kabila ng trahedya ay kumapit pa rin si Nardo sa Panginoon at hindi bumitaw sa paniniwala dito na nagdala sa kanyang tunay na tagumpay at nagapi ang mga nilalang ng kadiliman. Okay, grabe tong kwento na to mga kabaryo. Magbibigay ako ng opinyon, no? Tama, kumbaga uumpisang sa dulo, tama naman yung nilalaman ng kwento natin. 'Di ba? Sa panahon ngayon, kumbaga parang ang hirap ng lumabas kasi nga mayalin tulad mo sa panahon ni Nardo na kumbaga nawala ng pananampalataya tapos pinasok na ng kadiliman yung baryo nila. So aminado naman yung mga nandun. Yun, isa rin yun sa nagpapatunay na umiiral sa panahon natin ngayon yun. Kasi nakita niya naman kaliwat kanan yung mga nangyaring krimen. No? Hindi man aswang yung involved dito. Kumbaga tao sa tao na nga, no? Kumbaga nung panahon na ito, kumbaga okay lang kasi parang okay lang, hindi okay na nangyari. Pero okay lang kung ikukumpara mo ngayon kasi noon, kumbaga aswang, considered na to na parang kaliwa talaga. So, alam mong, kumbaga 99% dito is gagawa ng hindi maganda sa kapwa. Sa panahon kasi ngayon, ano ba ang nangyari? Puro tao sa tao na lang, di ba? So, medyo mahirap na yon. Tapos, yon, hanga ako kay Nardo kasi naging matatag sa buhay. Kasi ang hirap nun isipin mo unang kwento pa lang niya,
Namatay na yung mga magulang niya. Wala siyang kapatid. Ang natira niya lang si Lolo Edmundo. Buti na lang buhay pa to nung panahon na yon. Talagang may gumabay kay Nardo. Hanga ako sa mga ganun. Tapos yun nga, yung pangaral kay Nardo na maging matatag saka yung pananampalataya, wag talaga natin tatanggalin yan. Kahit sa inyo naman kabaryo, wag niyong tatanggalin sa inyo. Isang napakahalagang bagay nun. Yun na lang, di ba? So hanggang dito na lang, hindi na ako magbibigay ng masyadong komento. Kayo na lang ulit bahala. Bali hanggang dito na lang yung komento ko. Tapos yung upload natin, lagi niyong papakinggan to kabaryo, 10:30 to ng umaga. Tapos sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo para alam niyo yun, mas marami tayong mailahad na kwento. Tuwing 10:30 to everyday. Baka kasi yung iba, may nababasa ako, parang 3 stories na yung hindi nila napakinggan. So hindi raw nagno-notif. Minsan kasi may ganun si YouTube kaya mahirap din. So 10:30 to. Tapos yung channel ko na Kwento ni Kabaryo, 9:30 yon. Ngayon na bukas mag-upload na tayo ng everyday. O kung hindi man, alternate yan. Tapos Kwentong Kalakbay. Pakinggan nyo rin yan. 3 kami dyan. So mga Kabaryo, hanggang dito na lang. At yun pala, huwag nyong kalimutan muna yung Facebook page natin na Kwentong Baryo Official. Saka yung TikTok. Meron na tayong TikTok. Simple lang. Isa-search nyo lang Kwentong Baryo. Hindi pa tayo verified doon pero may kita nyo na Kwentong Baryo. Tapos yun, palike na rin para dagdag engagement. Alam nyo naman, di ba? So yun, salamat sa inyo mga kabaryo. Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.